Magandang gabi sa inyo mga kuya, mga kapatid, mga ate. Kumusta na po kayo ngayon? Panahon ng pandemya. 14 na buwan na po tayong naka-lockdown. Nabakunahan na po ba kayo? Ako po, awa ng Diyos po. Ako po nabakunahan na noong pang Abril at naka-second dose na po ako. Kaya ako medyo mas kampante ako kung ako man ilalabas. Mild na lang po kung ako man po ay mahawa po. Ako po si Hermie Hormiliosa. Tawagin niyo na akong Kuya Herm, no? Kuya Hermie. At ako po 35 years ako first for Christ. Pero noong 2012 po, ako po ay nasa servant of the Lord na. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol puro sa communication and public speaking. Sapagkat tayo po ay naaatasan na magsalita at kinukuha tayo ng ating mga leaders, tayo ma-develop na makasama nila sa paglilingkod, sa pagsasalita. Pero tayo po kuminsan ay kinakabahan. Ano? So, kinakailangan po natin lagpasan itong mga bagay na ito na ating kinatatakutan minsan. Ano? So, let me share po yung aking slide. Ito po. Ayan. Ito po yan, parang training. No? Speaker training seminar po natin ngayon. Ang tungkol po ito sa public speaking. No? Ito po isang komunikasyon. Kasi pag tayo po ay nakikipag-komunikasyon, kinakailangan po talaga ay nagkakaintindihan po tayo. Kinakailangan po yung sinasabi natin ay naintindihan ng ating mga kausap. So, exchange of meaning, no? Ang communication ibig sabihin ay exchange of meaning. Pagka kinausap mo kunyari ang asawa mo na sabihin mong pagtimpla mo nga ako ng kape, no? Nakiusap ka. Pagbalik mo ay tinanong mo, asan yung kape? Eh hindi ka naman pala naintindihan. Hindi ka naman pala narinig ng maganda. Kaya walang exchange of meaning, walang komunikasyon na naganap. So kinakailangan ay kung ano yung sinabi mo, dapat naintindihan. Sabi mo, mean what you say and say what you mean. Kung ano yung gusto mong mangyari. Kahit nga nung tayo ay nandiligaw pa noon, sa napangasawa natin, di ba tayo ay nanunuyo sa kanya. At pagka nanunuyo tayo sa kanya, puro magaganda yung sinasabi natin sa kanya. Sabihin natin, alam mo, ang cute mo. Siyempre, yun namang nililigawan natin. Papakute din. Talaga, ang ganda-ganda mo eh. Alam mo, mahal kita. Mahal mo ba ako? Sabi niya, ay, mahal din kita. Ano? Sorry po, luma na po itong aking slide. Parang 5 years ago na po itong aking slide. No? Pero yun po ang dapat, no? Sapagkat kinakailangan yung pag-uusap, no, kung ano yung gustong sabihin nung nagsasalita, kinakailangan nakakarating at nauunawaan noong mga dapat na makadinig. So ano yung mga importanteng katotohanan sa pagsasalita natin? Unang-una, kinakailangan nating malaman na yung mga mahusay na speaker, hindi po yan ipinanganak, mahusay na silang magsalita. Sila po ay natuto rin, no? Natuto rin po at nag-aral din po yan. Yun bang sila Bo Sanchez na yan, at yung speaker natin dito sa Couples for Christ, no? Sa Handmaid of the Lord, sa Servant of the Lord, yung mga YFC, sa Singles for Christ, ang huhusay niyan. Pero hindi po yan pinanganak. No? Yan po ay ginawa. Ito po ay pinag-aralan at talagang pinagdasal upang maging mahusay silang speaker. No? Alam po itong mga elemento na maging isang mahusay na public speaker. Kinakailangan hindi ka basta-basta nang gagaya. No? Hindi ka nang gagaya. Kinakailangan kung ano yung style mo, ganoon ang gawin mo. Hindi yung, ay, yung ganito ang gusto kong gawin. Masaya siya palagi. No? Tapos parang siyang maraming biro. Ang nangyayari tuloy, ang nalalaman, naintindihan o pumasok sa isipan ng mga nakinig sa kanya, yung puro biro lamang niya. Yung puro biro lamang niya. Pangalawa, kinakailangan hindi po natin binabasa
yung ating talk outline, no? Kinakailangan natural lamang tayo, hindi yung para tayong newscaster na binabasa sa teleprompter yung mga balita. Pangatlo, do not memorize the full talk. Huwag mong memoryahin yung buong talk na yon, no? Kasi kinakailangan ay magiging tayo, personal and natural tayo. Kasi ang napaka-importanteng na memorya lamang natin siguro yung mga important segment ng ating mga talk, no? Pang-apat, speaking does not have to be formal or so serious. So hindi naman po pwedeng seryoso ka, hindi ka man lang ngumingiti, no? Kung kinakailangan, kung kinakailangan ngumiti ka, kung kinakailangan magkonti ka ng konting biro, magbigay ka ng mga hand gesture, no? Yun yung maganda ron na dapat natin ginagawa. So, anong nangyayari? Kakaroon tayo tuloy ng takot kuminsan pagka tayo pala mag-umpisa, no? At sabi natin yung stage fright daw ay natural lang, no? Natural lang yung stage fright sa ating buhay, ating mga tao. At it always seems to be more serious to the speaker. Pagka ikaw ang speaker, talagang mas kinakabahan ka. Mas kinakabahan ka. Pagka nandoon ka na sa stage, pagka nakaharap ka na doon, kinakabahan ka talaga. At marami kang nararamdaman, no? Hindi katulad nung nasa stage ka nga pero hindi naman ikaw speaker, ikaw nag-aayos ng mikropono, ikaw nag-aayos ng mga backdrop doon, so hindi ka pa kinakabahan. Pero pagka ikaw ang speaker, nako, diyan ka na, no? Diyan ka na kinakabahan. Tapos habang papalapit yung oras na ikaw ay magsasalita na, ayan, diyan ka na mas kinakabahan. Pero alam nyo, mas maganda yung kinakabahan ka. Kasi pagka kinakabahan ka, ay nagiging no? Nagiging madasalin ka, nagdadasal ka at ini-entrust mo yung lahat, no? Lahat ng mga sasabihin mo, Lord, binigay mo naman sa akin ito, no? Talk na ito, tulungan mo naman ako, no? Gamitin mo yung aware, accept, and act approach, no? Kinakailangan talaga aware ka, no? Aware ka na ikaw ay baguhan pa lang na magsasalita at tanggapin mo talaga na marami ka pang dapat na matutunan pero kinakailangan kang umaksyon. Kinakailangan gawin mo ito dahil ito yung inuutos ng Diyos para sa atin. Handle the specific symptom of stage fright as they appear to you. No, kuminsan kasi nandiyan yung para kang pagka nasa harapan ka ng mga tao, para ka nang naiihi, para kang napupupo, kumukulo yung tiyan mo, di ba? Tapos para bang sinasabi mo pa, sana matapos na tong oras na to, sana alas 10 na ng gabi, tapos na akong mag-talk, no? So, ganun yung kung minsan nakikita natin. Kaya kinakailangan makita natin paano ba natin hahawakan tong stage fright nito, no? Paano ba tayo malalabanan ito, malalagpasan ito upang tayo ma-relax. Unang-una, ano ba ang nangyayari? No? Basta't ikaw ay nasa harapan na. Kuminsan para tayong speechless, no? Para kang speechless. Ano ba sasabihin ko? Para kang hindi mo alam kung paano ako mag-uumpisa. Ganon. So, kinakailangan, bago ka palang mag-talk, parang nagwa-warm up ka na dapat. Nagwa-warm up ka na. No? Kinakailangan ay medyo pahuni-huni ka, tapos nagbibigay ka ng deep breath, no? Hingang malalim, tapos focus ka na rin sa mga magiging participant mo. Kanino ba ako titingin? Doon ba sa magandang dalaga na yun? O doon sa kanyang asawa? No? Yung mga ganon, kasi pagka nahalata ka naman ng asawa na tingin ka ng tingin sa kanya, hindi naman maganda. So yun, speechlessness, kinakailangan ay mag-warm up ka muna, no? Prior to the talk. Pangalawa, racing, no? Yung hindi ka man dapat ang bilis-bilis yung mga sinasabi mo at baka hindi na maintindihan. Kinakailangan nag-focus ka rin. Medyo mabagal din kasi baka hindi maintindihan ang gusto ng mga participant kung ano ang talagang sinasabi mo. And then, i-summarize mo. No? Para bumagal, i-summarize mo yung mga na-discuss mo na. No? Mga na-discuss mo na.
minsan meron kang headache, no? Ano pa tong ano mo? Ay yung headache mo kung minsan hindi mo wala-wala, no? Hindi mo wala-wala yung headache mo. So, bakit masakit ang ulo mo? Kasi hindi ka kumain dahil hindi ka makakain, no? So, yun ang napakahalaga. Yung araw na yon na kung ikaw ay magsasalita, huwag kang magpa-fasting. Pwedeng konti lang kinain mo, pero hindi ka gutom. No? Kasi mahirap, baka ikaw ay mag-collapse pa ron sa harapan nila. No? Kung sakit talaga ang ulo mo, mag-take ka ng aspirin, no? ng paracetamol. No? Ang apat, stiff or shaky muscle. Ano ba ito? No? Kung minsan meron kang mga muscle talaga na talagang naninigas na. No? Maninigas yan. Tatawagin ka na pero parang naninigas yung muscle mo. So, gawin mo. Maglakad ka, paikot-ikot ka, no? Walk around. Tapos bend your waist. Kung lean, So, ganun ang gawin mo. Relax ka lang, mag-relax. Isip ka mag-relax. Kung minsan para ka hindi makahinga. No? Shortness of breath. So, anong gagawin mo? Take a deep breath palagi. Inhale, exhale. Inhale, exhale. So, ganun ang gawin natin. No? Series of breath ang gawin natin. Mag-stretching ka, tapos ay buka mong maghikab, ilak-ilak ng bibig mo. Yan, para masanay ka na. No? Para kuminsan talaga, nandoon talaga yung kaba. Tapos talagang kuminsan pinagpapawisan ka na. No? At kinakailangan ay ang gawin mo ay meron ka palagi dapat na handkerchief, no? Yung nasa harapan ka, pinapawisan ka, may pangit naman siguro tumutulo yung pawis mo diyan. No? So kailangan pupunasan mo naman pero simple lang, no? Simple lang naman yung pawis mo. Pwedeng yung collar mo, no? Luwagan mo. Baka naman naka talagang butones lahat yung damit, no? Para kailangan maging comfortable ka, kinakailangan inom ka ng tubig, no? Inom ka ng tubig. Kung minsan naman talagang yung bibig mo, no? Talagang tuyun-tuyo, no? Tuyun-tuyo talaga. Kaya nga dapat meron kang baong tubig. Kaya tayo naman mga speaker, binibigyan ng tubig, no? Binibigyan ng tubig malapit doon sa ating rostrum. Pangwalo, ay pampito, excessive sweating, no? Yun talagang kinakabahan ka, pati yung kilikili mo, basa na. Kita na rin sa t-shirt mo, sa polo shirt mo. No? So, kinakailangan din ay matutunan tayong mag-relax talaga dyan. No? At pangwalo, yung talagang kabug-kabug ang dibdib natin, kabug-kabug ang dibdib natin. So, tayo? Matuto talaga tayo ng slow breathing naman. No, mga ganon. At talaga nandoon talaga yan eh. Tapos yung boses natin talagang cracking, no? Cracking voice. Meron tayong cracking voice na talagang basag, no? Talagang kasi kinakabahan nga. So, ang mahalaga diyan, natin, no? Mag-stretching tayo, yung ating yung leeg natin, Tapos ay inom talaga tayo palagi, no? Ng tubig. Pang-10, rocking body movement, yung nanginginig ka talaga, no? Nanginginig ka na. Yung may dala kang papel na yung top outline mo, no? Parang nanginginig. Pati yung paghawak mo sa mikropono, parang nanginginig yung mikropono. Pag gano'n, humawak ka rin sa lectern. Humawak ka rin sa lectern para at least merong kang pundasyon na mahawakan, no? Yung rostrum, talaga hawak-hawak natin palagi yan. Pang-11, yung twitches, no? Yung twitches, regular muscle spasm, no? Kaya kinakailangan i-rub natin, no? Yung part ng body natin yan. Pero huwag naman tayo humarap doon sa audience naman, sa mga participant na tayo ay nagmamatahe. Medyo simple lamang tayo dahil lalo yung dibdib mo kuminsan parang nagsisikip, no? Dahil kinakabahan ka talaga, no? Tapos iwasan natin yung mga pagsasalita ng pagka nakalimutan, yung gano'n, o kaya yung palaging sa dulo, o di ba?
di ba? Mga ganon, no? So iwasan natin yung mga ganon. Pang-13 ay yung blanking out, no? Yung nakalimutan mo yung sasabihin mo. Ano nga ba yung sasabihin mo? Kaya napakahalaga kung meron kang mga example mula ron sa outline mo, isulat mo ron sa gilid, no? Isulat mo sa gilid ng iyong outline at magdasal ka kaagad. Dasal ka kaagad, Lord, paano ba doon? Then acknowledge mo na napagod. Mga kapatid, nasaan nga ba tayo? Nasaan nga ba tayo? Ay, oo nga pala, dito tayo. So, kung kinakailangan mo ulitin mo na ulit yung mga sinasabi mo para makita naman nila, no? At malaman nila. Summarize mo at ikaw ay tumigil pansamantala. At ganun. Kinakailangan balikan natin yung mga bagay na yan. So, nandoon talaga, no? Nandoon talaga yung kaba, yung takot natin sa mga bagay na yan. So, kinakailangan tanggalin natin itong takot, no? Itong takot na ito sa atin. Anyway, mas maganda kasi yung may takot kasi it's a God-given emotion to be used to serve us. Kasi kung wala tayong takot, delikado rin. Yung bang medyo mainit ang ulo mo, meron kang hindi nagustuhan na ginawa sa'yo ng isang lalaki, abay, labanan mo agad. Pero kung makita mong malaki siya, kinakailangan yung emosyon mo ng takot. Mahalaga yun. Kasi hindi mo naman pala kaya, pinatulan mo yung galit mo. So, mahalaga, no, na meron tayong konting takot sa mga bagay na yan. And fear can be real or imagined. It's a God-given emotion for us, to be used for us. Kaya ito isang healthy kind of fear, no? Kasi sabi nga, yung beginning ng wisdom ay galing sa ating Panginoon, no? Sabi sa Sirach, the beginning of wisdom is fear of the Lord, no? Fear of the Lord. So kinakailangan magkaroon tayo ng submission talaga sa ating Panginoon at magkaroon tayo ng pagpapakumbaba, no? Pagpapakumbaba, no? At kayang-kaya nating labanan itong tinatawag na fear, no, mga kapatid, para tayo humingi ng tulong sa ating Panginoon. So, yung fear ay kontrahin natin ng fear din. No, ano ba yung unang F? No, unang F. Ibig sabihin faith, no? Kinakailangan magkaroon faith. Kinakailangan magkaroon tayo ng faith talaga sa Panginoon Diyos, no? Na tayo hindi niya pababayaan. Na tayo rin ay hindi pababayaan noong mga kapatid natin na nagbigay sa atin ng assignment na ito dahil sa suportahan niya tayo, no? So, being men who trust God amidst trial and difficulty, no? Kinakailangan doon talaga tayo, no? Yung faith natin sa panahon ng kahirapan, panahon ng pandemya, nandoon sa ating Panginoon. Yung E is enthusiasm, no? Enthusiasm. Ito yung feeling natin na talagang Lord, binigay mo sa akin itong assignment na ito na para magsalita dito sa mga kapatid naming nandito. So, nalalaman ko, natutulungan mo ako na hindi mo ako pababayaan, no? Kasi sinasabi nga, a strong conviction of what God is doing and what God asks us to do, zeal and passion to God's work in and through CFC. No? So, kinakailangan nandoon talaga. Nandoon talaga yung passion natin. Nandoon talaga yung pagnanasa natin, nagkampanan yung gusto ng Diyos para sa atin. At ngayon nga, gusto niya tayong magsalita. No? Gusto niya magsalita tayo sa harap ng maraming tao. Ang A ay yung anticipation. No? Anticipate natin na maganda yung mangyayari. Maganda yung kalalabasan ng talk natin. Huwag natin i-anticipate na tayo papalpak o tayo magkakamali. No? Although lahat naman yung nagkakamali, pero anticipate natin na maganda ang mangyayari kasi i-realize natin talaga na tinawag tayo ng Diyos para sa oras na ito, para magsalita sa mga ito, para ipakilala siya at kinakailangan makita natin, ina-anticipate natin na may natutunan sa akin sa mga kapatid ko na kung saan ako ay nagsalita. So, anticipation. And then R is respect. No? God calls us and therefore we need to respect Him. Tinawag tayo ng Diyos, respetuhin natin yung pagkakatawag niya sa atin. Kinakailangan respetuhin din natin
yung mga pangailangan ng listener natin. No? Yung ating mga elders na nagsabi sa atin na ako ay mag-deliver ng talk, kinakailangan ay respetuhin natin yan. We need to prepare for the talk. No? Kinakailangan. Ihanda natin yung ating sarili na tayong magsalita at realize natin na ito isang privilege of being invited to preach His word. Isang malaking karangalan ito. Isang malaking pribilehiyo na tayo yung kinuha upang ipalaganap natin yung salita ng Diyos. So fear, no, mga kapatid, fear against fear. Faith, enthusiasm, anticipation, and respect. Yan po yung magagawa natin. So, pagka na overcome na natin ang fear, kinakailangan talaga ay, ang gagawin natin ay ipaghahanda na natin kung paano tayo magdi-deliver ng talk. Pa-planning na tayo kung paano tayo magtotok. At syempre, kapag tayo ay magbibigay ng talk, kinakailangan unang-una tayo ay mag-aaral. Pag-aralan natin yung expanded outline, no? Read the expanded outline 3, 4, 5 times, no? Para maintindihan natin ito, no? Kung ano talaga yung goal nito, kung ano ba yung objective nito, ang topic nito na ipagkakaloob sa atin. At maintindihan natin, tapos tanggapin natin at internalize natin yung talk outline. No? Yung content na internalize natin. Para bang tayo yun, no? Parang tayo yung makikinig. At intindihin natin ng ito yung mga nandoon. No? Tapos, kung kinakailangan, humingi tayo ng input mula sa ating mga elders na nagbigay sa atin. Minsan kasi meron tayong mga hindi naintindihan tungkol doon sa isang bagay na dapat ipaliwanag. Punta tayo sa kanya, no? Tayo humingi ng tulong sa kanya, no? Learn from their wisdom and experience. May mga experience na yung mga elders natin. Doon tayo humingi, no? Sa ating house of leader, sa ating unit leader, sa ating chapter head. Doon tayo humingi ng tulong. If any point is unclear, always take it up with our leaders. And susunod, kinakailangan makilala natin kung sino ba yung mga audience natin. No? Kinakailangan magtanong karon sa atin, nag-imbita sa atin na magsalita doon, sabihin natin, uy, sino-sino ba yung mga mga participant natin? Ano na ba mga age niyan? Ano bang mga social status niyan? Ano ba yung level ng napag-aralan niyan? No, ano ba yung cultural background niyan? At least para meron kang alam para sa kanila. Para pagka nagbigay ka ng example, more or less, adjust sila. Alam niyo, kung minsan meron akong narinig na speaker. Ang dami niya example, kaya lang hindi bagay doon sa pinagsasalitaan niya. Kasi yung pinagsasalitaan niya, puro mga hindi naman may kaya. Samantalang siya yung sharing niya, yung tungkol sa mga ginawa niya sa abroad. Yung pagmamahal ng Diyos sa kanya dahil ginagawa niya rin sa abroad, no? Parang hindi maka-adjust. So, napakahalaga, no, na yung sharing natin, yung presentation natin sa audience ay nababagay para sa kanila. Pero kinakailangan to, itanong natin ito beforehand, hindi yung nandoon ka na sa venue, saka pala magtatanong sa team leader o kung sino nag-imbita sa iyo kung anong uri ba ng mga tao itong mga ito, kung saan ikaw ay magsasalita. So, how do you prepare the talk? How do you prepare the talk? Unang-una, magdasal mo. Pagdasal mo. Alam niyo, ako nung una ako mag-deliver ng talk, ay binigay sa akin ay yung talk number 6, no? Talk number 6. Loving your neighbor. Alam niyo, 3 months pa, no? 3 months pa. Preparation pa lang, binigay na sa akin talk. Na kung hindi na ako mapakali, kaya dasal ako ng dasal, no? At sabi ko, Lord, para sa iyo naman ito, no? Para sa ito. Tulungan mo naman ako, no? Pangalawa ay kinakailangan basahin natin at internalize natin talaga yung expanded outline. Yung expanded outline, yun na mismo yung yun na mismo yung talk itself. Kaya lang, kuminsan yung iba kaya napakahaba ng talk nila, nag-research pa sila,
No, nagre-research pa sila at marami pa silang ini-insert doon sa talk outline na yon. Kaya tuloy humahaba. Although kung minsan ay okay naman, kaya lang kung minsan nag-o-overlap. No, minsan nag-o-overlap sa talk nila. Ang talk mo ay tungkol sa loving God o kaya ay ang dinideliver na niya ay tungkol sa Jesus Christ. Who is Jesus Christ? So, napakahalaga na huwag kang mag-o-overlap. Minsan nga, sa isang MER, ako yung kasunod na speaker sa inner healing. Ay hindi pala sa sex in marriage. Ako speaker sa sex in marriage. Yung sa communication, yung speaker doon, tinatakil na niya yung sex eh. Tinatakil na sex. Sabi ko, ay, ano kaya? Parang yung mga example ko pa, yung pa yung ginagamit niya. No? So, nahihirapan. So, kinakailangan, wag na tayo. No? Kung ano yung nasa talk outline, doon na lang. Hindi tayo dapat lalayo yan kasi kuminsan nag-overlap yan. So, ano pa ang susunod? Jot down examples, stories, and sharing. Habang binabasa mo yung outline, may papasok sa yung isipan yun eh. No? Una, nagdasal ka. Pagkatapos ng magdasal, hinawakan mo yung talk outline, tapos binabasa mo, itong example na ito, yung nangyari sa akin dito, itong story na ito yung pwede ko i-share. No? So sulat mo na agad. Pwedeng isulat mo sa gilid ng talk outline o kaya meron kang ibang notes. No? So napakahalaga yun na i-prioritize mo. Supporting points, easy to comprehend. No? Yung mga madaling maintindihan ng mga participant. Tapos kinakailangan credible and interesting. No, yung sharing mo dapat credible, totoo, saka magkaka-interest sila. At relevant sa panahon na 'yon. Huwag ka na magkwento nung malayo, no? Yung malayo sa panahon, mas maganda yung panahon ngayon. Mga nakaraang mga 2 linggo, 1 buwan. No? So mas maganda yung mga ganon. At iwasan natin yung mga controversies, yung argument, yung criticisms of others. No? Kung minsan ay napapasok tayo sa kontrobersiya. At pang-apat, isulat natin yung ating introduction. Paano ba tayo mag-i-introduce ng ating ng talk or tayo magpakilala sa ating sarili? At kadalasan alam niyo yung iba ay negative yung kanilang introduction. Ay pasensya na po kayo kasi po hindi pa po ako sanay. First time pa lang ako magtotalk, no? Kinakailangan din positive ang ating Huwag tayo mag-apologize, no? Be enthusiastic. Huwag natin sabihin na first timer ka pa lang, no? Kasi sila first time din lang naman silang makikinig eh. So, wag niyo nang sabihin yun. It must be concise, no? Yung introduction, concise, brief, at do not ramble or be long-winded, no? Yung paikot-ikot ka ron sa iyong mga sinasabi at kinakailangan yung iyong mga sinasabi at yung kwento, kung meron ka mang kwento, relevant doon sa topic ng talk mo. So be able to show continuity from the previous talk kung kinakailangan. No, kunyari ay ang talk mo yung kung sa CLP noon, kunyari ay who is Jesus Christ? No? So kinakailangan ay medyo pahapyaw na sinabi mo na nanggaling tayo kung kano tayo pagmamahal ng Diyos, kung saan ay binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Ganun tayo kamahal ng Diyos. At ngayon, sino nga ba yung anak na yun ng Diyos na pinagkaloob sa atin? Ito yung ulang iba si Jesus Christ. At saka mo na ipakikilala kung sino si Yesu Cristo. No? So kinakailangan merong mga transition na ginagawa tayo mga kapatid. So ano ba yung mga methods ng talk? So method of talk ay ask a question, no? Kinakailangan magtanong tayo. Sorry po.